Death Wish. Sa episode 13 nga ng Boruto anime lahat nga tayo ay nasurpresa nung nakita natin si Kakashi na may bagong teknik na tinatawag na Purple Lightning. Pero ano nga ba talaga ang Purple Lightning? Paano ito ginawa ni Kakashi? Gaano ito kalakas? At mas malakas nga ba ito sa Chidori at Raikiri ni Kakashi? Yan nga yung mga tanong na ating sasagutin sa videong ito. Kaya naman kung interesado ka sa mga gantong klaseng videos tungkol sa Naruto at Boruto, mag-subscribe ka na nga at samahan mo kong abutin ng ating 200,000 subscribers goal. Konti na lang yan kaya sumama ka na sa aming kulto. At wag mo din kalimutang i-like yung ating video para mas kumalat pa ito throughout the YouTube. At supportahan mo nga rin pala yung ating Bilibili channel sa Bilibili. So with all that being said, atin na ngang alamin kung ano nga ba talaga ang Purple Lightning. So alam naman nating lahat na matapos mawala ang Sharingan ni Kakashi after ng 4th Great Ninja War, hindi na nga niya magagawang kontrolin ang jutsu na kanyang ginawa, ang Chidori Lightning Blade o also known as Raikiri, na isang jutsu na sobrang lakas at nagbibigay nga ng sobrang bilis na speed sa sino mang user nito. At hindi nga ito magagawang makontrol ni Kakashi kapag wala siyang Sharingan dahil hindi na nga niya maobserbahan at hindi na nga siya makakapag-react sa mga galaw ng kanyang kalaban in slow motion kapag walang Sharingan. Katulad na nga lang nung nangyari noong 3rd Great Ninja War, noong bata pa lamang si Kakashi, sinubukan nga niyang gamitin ang Raikiri o Lightning Blade o Lightning Cutter, whatever you call it, kahit wala pa siyang Sharingan. At dahil nga dito ay muntik na nga siyang mapatay ng isang kalaban na ninja dahil hindi nga niya makita at mapredict yung galaw ng kanyang kalaban dahil nga normal lamang yung kanyang mga mata. Buti na nga lang niligtas siya ni Minato, ang 4th Hokage, kung hindi patay na sana si Kakashi. At matapos ito, si Kakashi na nga mismo ang nagsabi na during 3rd Great Ninja War, noong time na first time nga niyang ginamit ang Raikiri Lightning Blade, sinabi nga niya na ang jutsu nga daw na ito ay incomplete dahil nagbibigay nga ito ng tunnel vision kay Kakashi at nagiging double-edged sword nga ito, meaning espada na may dalawang talim o magkabilang dulo ang talim, dahil maaari nga itong magdulot ng kapahamakan kay Kakashi kapag ginagamit niya ang jutsong ito. Dahil kapag ginagamit nga niya ang jutsu na ito, nagiging predictable nga yung kanyang galaw at madali nga siyang maatake ng kalaban dahil alam nga ng kalaban kung ano yung gagawing galaw ni Kakashi dahil straight line lang naman yung pwede niyang gawing galaw kapag pine-perform ang Raikiri. Hindi siya pwedeng lumiko-liko for some reason. Kaya naman madaling matatimingan ng kalaban na atakihin si Kakashi. Ngunit nakompleto o na-master nga ni Kakashi ang jutsu na ito noong nagkaroon nga siya ng Sharingan mula kay Obito Uchiha. Kahit straight line nga lang yung trajectory ng kanyang galaw kapag ipine-perform ang Raikiri o Lightning Blade, nagagawa pa nga rin ni Kakashi na iwasan o makapag-react sa atake ng kalaban dahil nga sa kanyang Sharingan at nakikita nga niya yung kanyang kalaban in slow motion. Pero dahil nga wala na siyang Sharingan noong time na siya ay naging 6th Hokage, nag-isip itong si Kakashi ng alternative at panibagong jutsu na katulad ng Raikiri pero in a version na safe at hindi siya ipapahamak tulad ng Chidori Lightning Cutter o Raikiri. Kaya naman, dito na nga gumawa si Kakashi ng isang jutsu na kanyang tinawag na Purple Lightning. So gaano nga ba kalakas itong Purple Lightning na ito? Well, hindi tayo sure kung mas mahina nga ba ito sa Raikiri o Chidori Lightning Cutter na dating ginagamit ni Kakashi, pero may mga advantage din naman itong Purple Lightning na mas malupit kesa sa Raikiri o Chidori Lightning Cutter. So sa mga nalilito, ano nga ba yung pagkakaiba ng Chidori sa Raikiri? Yung Chidori nga guys yung madaling version ng Raikiri. Ito nga yung kinoconsider as a rank ninjutsu. Chidori means 1,000 birds. Yung Raikiri naman guys isang S-rank ninjutsu. So ito yung Chidori pero mas mahirap na Chidori at mas malakas na Chidori. Pero ang tawag nga sa jutsu na ito ay Raikiri o meaning lightning cutter o lightning blade. Pero naiintindihan ko naman kung bakit karamihan sa atin nalilito kung ano yung pinagkaiba nitong dalawa dahil halos magkaparehas lang naman silang dalawa talaga. So balik nga tayo sa mga advantage ng Purple Lightning kesa sa Raikiri o Chidori. Number 1 advantage, ang Purple Lightning ay pwedeng gamitin as short range attack or melee attack.
pero pwede nga rin itong gawing long range attack. So mayroong options o pagpipilian yung user kung paano niya ito gagamitin. Number 2 advantage, ang Purple Lightning ay hindi kinakailangan ng build up o channeling time. Di tulad ng Chidori o Raikiri na kailangan pa ng ritual bago maisagawa. Bukod pa nga dyan ay nakita natin sa Boruto episodes 37 or something episode, basta mga ganyang episode 37, 36 or 38. Dyan nga natin nakita na pwedeng gamitin sa maraming targets ang Purple Lightning o isa nga itong jutsu na maigo-consider as multi-target or AOE attack, area or effect, dahil nakita nga natin na ginawa ito ni Kakashi. Isa nga itong jutsu guys na mayahalin tulad natin sa Rasengan ni Naruto dahil parehas lang din naman silang S-rank ninjutsu. So, sino nga ba yung mga nakilala nating user ng Purple Lightning? So meron nga tayong tatlong user na nakilala na may kakayahan na gamitin ng Purple Lightning. Una na nga dyan ay walang iba kundi si Kakashi. Dahil obvious naman dahil siya nga yung nag-imbento o gumawa ng jutsu na ito. Pero bukod nga sa kanya ay may dalawa pang ang characters ang ating nakilala na kayang gumamit ng Purple Lightning. Sino nga ba sila? Well, una na nga dyan guys ay si Boruto Uzumaki. Noong Chunin Exams arc ng Boruto, nakita naman natin na ginamit ni Boruto ang Purple Lightning para talunin si Shinki sa finals ng Chunin Exams. Pero sa pamamagitan lamang nga ito ng scientific ninja tool na ginamit ni Boruto para mandaya sa Chunin Exams. Pero ayon nga sa character profile na ginawa noon ng dating Boruto writer na si Ukyo Kodachi, nakalagay nga dito na itong si Boruto nga daw ay kaya ding gamitin ng Purple Lightning kahit walang scientific ninja tool. Pero for some reason nga hindi ito ipinakita sa anime. Maybe dahil pinalitan nga siya ni Kishimoto ulit bilang writer ng Boruto. Pero note na ang writer na mismo ng Boruto ang naglagay nito sa character profile ni Boruto. Sadyang hindi lang ito na ipakita sa anime dahil for some reason nga. So sino nga ba yung pangalawang user ng Purple Lightning bukod kay Kakashi? Ito nga guys ay walang iba kundi si Mitsuki. Paano naman naging user ng Purple Lightning itong si Mitsuki? Yan yung tanong na nasa inyong mga utak. Well, kapag sinerch nyo nga at binasa nyo ang chapter 21 ng Boruto manga, ito nga yung arc kung saan kinalaban ng Team 7 si Ao ng Kirigakure ng Hidden Mist Village na dating right hand man ng Mizukage noong 4th Great Ninja War, yung karakter na mayroong Byakugan sa kanyang kanang mata. Yun si Ao. So kinalaban nga ng Team 7 si Ao sa arc na ito at makikita nga natin dito sa chapter 21 sa isang panel ng chapter na ito na ginamit nga ni Mitsuki ang Purple Lightning. Well, hindi natin alam kung paano natutuhan ni Mitsuki ang Purple Lightning pero ito nga yung nakita natin sa manga. At ito nga rin ay hindi ipinakita sa anime version ng Boruto. Pero hindi nga natin alam ulit kung bakit ito nangyari, bakit hindi ito pinakita. For some reason, hindi nila ito inilabas. Maybe dahil nga sa takeover ni Masashi Kishimoto ulit bilang creator o writer ng Boruto series mula kay Ukyo Kodachi. So sana nasagot ko yung inyong mga katanungan tungkol sa Purple Lightning. Kung nag-enjoy ka, please like and subscribe at supportahan nyo ako sa ating Bilibili channel. And don't forget to comment down below kung ano yung mga thoughts nyo tungkol sa ating video at sasagutin ko yan at babasahin ko yung inyong mga comments. Thank you sa support. Yun lang naman. Weeb Squad, I love you. See you in the next video. And the Senpai out. Peace.